Okay, another one na gusto kong iparating sa inyo yung opinion, gulo ng Israel, United States versus Iran, na binumba-bumba nila ang Iran ay gaganti siya sa may mga military site sa buong mundo, doon sila gaganti. Sa atin mayroong siyam na EDSA site, mayroon sa Cagayan, tatlo, dalawa sa Cagayan, tatlo sa Region 2, kasi Isabela ang isa. Then sumunod, Magsaysay. Sumunod, Florida Blanca, Pampanga. Sumunod ay dalawa sa Palawan, isa sa Cebu, at isa sa Cagayan de Oro sa Mindanao. So yan yung mga kwad. Kaya kayo mga katabi na mga EDCA site na yan, nagdidelikado kayo mga kaibigan. Kaya ingat kayo. Huwag tayong makisawsaw sa gulo ng politika o sa gulo ng religion. Paniniwala kasi yan eh. Tayo, Muslim country, Christian country. So nagsama-sama tayo dito. So ang pag-usapan natin dito, hindi Katoliko, hindi Iglesia, hindi Islam, hindi Pilipino, para wala tayong pagtatalunan. Huwag tayong makisawsaw kasi hindi tayo magkakasundo pag pinag-usapan natin ang religion. Ang pag-usapan natin, ang pagka-Pilipino. We will not discuss or will respect all beliefs of the Filipino. So, huwag tayo makasawsaw. Kaya may gulo sa Mindanao, it's because of religion. Kaya may gulo sa Pilipinas, it's because of demokrasya at saka komunista. Ay labanan natin yan kasi ayaw natin ng komunista at saka hindi tayo lumaki sa komunista, At saka ayaw rin ng Communist Party, ayaw ng Muslim yan, yung communist, Kaya may gulo dahil sa religion, dahil gulo sa demokrasya laban sa demokrasya at saka komunista. Kaya may gulo dahil doon sa mga paniniwala. Okay? Tapos may nababasa pa rin ako na ang Amerikano, maraming galit sa Amerikano, malaki tayong kuhan, na kung saan 1 million daw ang napatay ng Amerikano. Sa atin, 10 million tayo lang noon. Ngayon, ang Hapon, mayroon rin na maraming sinaktan. It's bahagi ng gera yan. Bahagi ng gera. So, tinan mo ang Hapon, natalo sila sa gera, ay nagbayad sila. Ganun lang yan. Huwag nyo nang balikan ang mga pinatay kung sino man. Kasi bahagi yan. We are now friendly forces. Kaya huwag natin balikan yon. Tapos na yon. Yung ngayon ang pag-usapan natin. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay. Magandang araw. Sa ngayon, maganda yung nababasa ko sa reaction ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Fadillas, salamat. Nagising kayo. Nagising kayo sa katotohanan, AFP, Huwag kayo makikialam kasi. Halatang-halata kayo eh. Sabi ko nga sa inyo, manahimik na lang kayo para hindi malagdagan ang kasalanan nyo sa taong bayan. Ganun na lang. Huwag nyo sirain ang imahe ng Armed Forces. Hindi sa inyo ang Armed Forces. Nagkataon lang na active kayo. But you are temporarily there. Temporary lang kayo dyan. Katulad namin. Dito, retired na kami. Iniwan namin na maayos ang AFP nang hindi na sasangkot sa mga ganong controversial. Ngayon, nasangkot kayo eh. So, sir, I'm sorry, General Browner, sir. I'm sorry. In your time, nasira ang AFP dahil hindi mo na-control ang reaction ng nasa loob ng Armed Forces. Remember, you are a organization that know by the world that military is most disciplined among the organization in the world, Armed Forces. Pag sinabi Armed Forces, hindi lang AFP, kung hindi other Armed Forces ng ibang bansa. We are disciplined. You are disciplined kasi retired na kami. So, ganun sana ang reaction natin. Remain neutral. Nasa gitna lagi kayo para hindi kayo mabatikos. Nababatikos na nga kayo na wala kayong ginawang reaction sa mga nangyaring corruption. Hindi nyo ginamit yung ASAP na yun. Asan ba yung ASAP ninyo? Mayroon tayong ASAP pero yung PAN hindi nyo ginagamit. Intelligence PAN hindi nyo ginagamit. Saan nyo ginagamit yung intelligence PAN ninyo? Yung mga operators nyo sa kanilang sariling bunot. Maya naman kayo. Bibigyan nyo ng misyon, wala kayong binigay na pera.
understood na. So, understood na rin ng mga operatives natin sa baba at magdidiskarte rin sila para hindi nila magalaw ang kanilang sweldo. Ganun ang nangyayari sa ating intelligence. Ha? Kung may nagawang kasalanan yung intelligence, alam ko, ang leadership ang may pagkukulang. Yung aking inaanak na na-train ko discipline, nahawa na rin. Gumawa sila ng remedyo. Ayun, natanggal sa serbisyo. So, dapat tinatanggal na rin yung leader. Bakit? Bakit tanggalin yung leader? Hindi yung tao. Pati leader. Kasi inayaan niya tao niya eh. Maghanap buhay eh. Ay, Diyos ko. Okay, sorry ha. Armed Forces, maraming salamat sa inyo. You remain neutral. Huwag kayo magsalita. Lagi kayong nasa neutral. Yung sa 18 Marines, sinasaluduhan dapat ninyo yun. Kahit mayroong sundalong, mayroong Marines na kumilos para sa katotohanan. And yet, i-discredit nyo ang kanilang pagkatao. So what kung natanggal? Kasi hindi naman yun ang issue eh. Ang issue, malita-malitang ibinibigay, deliver. Doon kayo mag-focus or mag-silent na lang kayo. Hayaan nyo yung investigating body ng gobyerno. O kaya hayaan nyo yung isap niyo, paggalawin nyo. O, magbibigay ko ng information. Ano ba? ISAP, Intelligence AFP. Ibigay nyo doon sa NBI. Ibigay nyo doon sa Ombudsman. Ito yung information. Ito yung background ng mga sundalo. Ito rin yung katotohanan. O. Huwag nyo na i-media. Kasi nasisira nga kayo eh. Sira na kayo. Dadagdagan nyo pa. Ay, sos, Diyos ko, salamat, Colonel Padilla. At narinig ko yung magandang mensahe mo. Salamat, Colonel Padilla. And salamat, General Bronzer. You're welcome to the United People's Initiative. Thank you. Okay, gusto ko lang magbigay ng opinion patungkol sa nangyari sa Northern Luzon Expressway sa NLEX, na kung saan ay nagkaroon ng konting hindi pagkakaintindihan dahil puro siga sila lahat. Yung isa siga ng Bulacan. Yun talagang pinuno ng Bulacan. Yung isa naman anak ng pinuno ng Pilipinas. So, lumalabas doon na puro sila siga. Kasi nga, anak sila ng mga sila yung mga anak ng alas at saka isang alas. So normally, jurisdiction ng gobernador ang ere niya. So powerful siya kasi ere niya nga, di ba? Ito namang anak, powerful din kasi anak siya ng powerful ng Pilipinas. Pero pag tinitingnan mo, may kanya-kanyang area. Ito usapin Ikaw barangay commander, ikaw ang barangay, ikaw yung siga sa barangay mo, ikaw municipal, ikaw siga sa munisipyo mo, so the whole barangay. Ikaw provincial governor, ikaw siga sa buong bayan ng Pilipinas at barangay. Ikaw naman presidente, ikaw siga sa buong Pilipinas. So, pero may jurisdiction, Kung i-connect natin sa police or military, siyempre, superior mo yun sa taas, Pero iba ang politika. May politika nga magkaaway, di ba? Hindi nagrespetuhan. Kasi nga, politika partido. So, ang mali doon, silang dalawang mali. Yung anak ni Marcos, Pangulong Marcos, at saka si Daniel Fernando, yung Bold King, sabi nila, na isang gobernador. So, huwag na natin pag-usapan yung Bold King. Gobernador siya, respetado siya Binuto ng taga Bulacan, di ba? So, kagalang-galang siya. Yung anak ng Pangulong Marcos, hindi yan kagalang-galang kasi anak lang siya. Ano ba posisyon nga pala nun? Hindi ko alam. Sorry kasi ang alam ko may gobernador. So, anyway, kung sino man yun. Para sila may sala. Hindi ko makuha ang kwento, hindi ko matandaan. Halimbawa lang
Parang kumboy ni Governor Fernando, kumboy. Ngayon, na-overtikan sila ng anak ng Pangulo, overtikan o nasingitan. So normally, yung kumboy ni Governor haharang kasi nga baka isipin nila kalaban. Baka mapatay si Gobernador. So nag-unahan. The same with thinking dito sa mga kumboy ni Marcos ay maisa yung anak. Kasi responsibility nila eh. So lahat sila nagsiguraduhan. Doon lumabas yung mga kayabangan nilang parehas. Pero palagay ko, yung anak ni Bongbong Marcos, hindi mayabang yun. Hindi. Sa palagay ko lang ha. Hindi ko alam. Pero sa aking kutob, hindi yung gago doon. Hindi yung gago yung anak. In fairness naman, baka sabihin nyo, anti-Marcos ako. Hindi. Ang pinag-usapan nito, reality, you know. Ang nakita ko talagang tarantado doon, yung gobernador. Kasi, siyempre, gobernador siya, angas siya, di ba? Pangalawa, ang may kasalanan talaga doon, yung mga bodyguard. Doon, ang bodyguard ang may sala. Kaya nga dapat tanggalin yung driver's license na mga driver, kanino mang grupo yan, tanggalin ang mga driver's license to discipline our driver. Para lahat ng driver, hindi magiging siga sa lansangan kasi yan ang simula ng road race, mga patayan. Kasi yung yabangan. Kaya dapat, lesson learned, tanggalin kaagad ang lisensya or suspend para i-remind sila para hindi natin magiging problema in future. So tanggalin yon, walang patawarin. Yung driver ni Marcos, driver ni Daniel Fernan, tanggalin yon. Or isuspend, kung nahirapan kayo magtanggal, isuspend ka agad. Napakadali na isuspend niyo. Di ba mga kaibigan? So, opinion ko, para sila may sala, in most especially yung mga driver, tanggalin ang kanilang mga lisensya. Tanggalin o isuspend. Maraming salamat.